Yo, what's up, what's up? Magandang araw, magandang gabi sa Pilipinas, magandang araw dito sa Canada. Ah, panoorin po natin 'tong punto de vista ni Fish update dito sa mga kaganapan sa buong Pilipinas. Sa Pilipinas, laganap sa buong mundo. Swerte po tayo maglanta. 160,000 subscribers. Sa mga nag-subscribe na ho, mabuhay ho kayong lahat. Para sa mga hindi pa ho nag-subscribe, ano pa ho bang hinihintay nyo? Malapit na ho yan. Kayo na lang ho hindi nagsasubscribe. I-click nyo lang ho yung subscribe button dyan sa baba para lagi ho kayong updated sa ating mga reaction video. Ayun na nga, umpisa nun natin ang ating talakayan dito kay dito sa mga punto de vista nitong si Larry Gadon, no? Rekta na ho tayo dito kay Larry Gadon. Uunahin na ho natin itong si Marcos Jr. na hindi ho natin malaman pa. Ano bang nangyari dito sa mama na to? Kumakaway siya ng walang kinakawayan. Yan na nga ba sinasabi natin? Nasobrahan ho sa pulburon. Ito. Kaway. Wala naman hong kumakaway. Kaway ng kaway. Sino kasama niya dyan? Si Juliano. Yung Dole. Sila Guespa. Tama? Wala akong kumakaway, Grabe. Hindi ko kagaya ni Tatay Digong. Yung mga dalaga na yan, yung mga kababaihan na yan, pagka dumaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, panigurado magtitilian. Pero dito sa isa na to, para hong hindi presidente ang dumarating dito sa mga nanunood sa kanya na to. Nakikita na ho ngayon, siguro nararamdaman nitong si Marcos Jr. Yung popularidad na naranasan niya noong 2022 presidential election, tuluyan na ho. Ito. Yung tingnan niyo naman ito kasi ate, itong si nanay. Si nanay, tingnan niyo naman, ano bang ginawa niya diyan? Hinila lang ho siya diyan. Hinabi, merong akap payout, merong tupad payout, sama ka sa amin. Yung si ate, kung si Tatay Digong lang yan, naku, yari ka kay Tatay Digs. Malamang sa malamang, nakuha na number. Hindi. Malamang sa malamang, inabot na niya yung number niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaway ng kaway. Wala namang kumakaway sa kanya. Sabi siguro nung si ate, kaway na ako. Kawawa ka naman. Kumakaway. Para kang tanga. Kaway ka ng kaway. Kaway ka ng kaway. Wala namang kumakaway sa'yo. Ayun. Parang di presidente dumarating. Nakita nyo nung panahon ni Tatay Digong, makukumpara ho natin yan, apples to apple, ika nga. No? Yung panahon ni Tatay Digong, presensya pa lang niya, malayo, hindi pa ho siya dumarating sa venue. Talagang yung excitement ng mga tao, talagang ramdam na ramdam mo nung ang namit ho natin yung si Tatay Diggs. Hindi pa ho natin na ilalabas yung mga larawan. Sa takdang panahon, ilalabas ho natin. Siguro bukas maglalabas tayo ng picture natin ni Tatay Digong, no. Sobrang malayo pa lang Nakita ko pa lang doon sa second floor, sabi ko, naku, ito yung idolo ko since 2016. Hindi lang ho ngayon Hindi lang ho ngayon. Since 2016, sabi ko, ito yung iniidolo ko talaga. Sabi ko, nakita kong gano'n, no? Grabe. Malayo pa lang yung presensya na nararamdaman ko. Meron mo siyang kakaibang kakaibang aura Roy. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Payout. Are you living with your partner but think you can't sponsor them for immigration to Canada because you don't have a joint lease? Yan yung tingnan nasa likod, yung mga hagag nga, payakap, palakpak para sasabay yung crowd sa kanila. Pero wala pa sumasabay, Kawawa naman si Marcos Jr. Mantakan nyo yon. Dadating siya, yung mga kasama niya, sila pa yung papalakpak para sa kanya. Yung mga taong dinatnan niya, para walang pakialam, parang di presidente dumating. Yan kaibahan nung panahon ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, lahat gusto magpa-picture. Lahat gusto siyang mayakap. Lahat ng mga kababayan gusto makaisa kay Tatay Digong. Gusto makakiss. Pero dito sa mama na to, mismong anak nga niya, beso-beso na lang, pinupunasan pa. Ganon diring-diri. Pati pamilya niya, diring-dire. Walang ginagawa kundi nagpupulburon. Pawis ho niyan. Pawis ho niyan pagka nadampi sa balat nyo, panigurado. Mababang din ho kayo. Eto, rekta ho tayo dito kay Larry G. Si Larry G, trending ka na naman, brad. Ano naman bang pinagkakabalan mo sa buhay mo? Ito.
I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Ang tanong, sino ka ba? Ano ka ba sa buhay ni VP Sara para mag-suggest na mag-resign na lang siya? Si Tatay Digong nga nagpresenta bilang abogado niya, tapos ikaw, isa ka lang ng mga taga-suporta na binigyan ng gawa-gawang posisyon para hindi umiyak sa gilid. Yun ka lang naman, Larry Gadon. Kaya, yung ano na yan, yung mga saloobin mo na ganyan, Larry Gadon, ano mo na lang, sarilinin mo na lang, huwag mo na sabihin sa publiko, nakakahiya ho. Yung mga batang makakarinig at makakapanood yan, maawa naman ho kayo. Baka masabi nila, wala na talagang utak. Tinakasan na ata talaga ng kabaitan itong si Larry Gadon. Gusto nyo ho ba yun? Mang-gitara na lang kayo. Ayan, dami yung gitara dito. Oh. Kanta na lang ho kayo, kantahan nyo na lang si Lisa Araneta Marcos. Aranahin nyo si Marcos Jr. Kantahan nyo siya, sabihin nyo, huwag siya masyadong mabalisanga yung mga panahon na to. Dahil sigurado, pagkatapos ng kanyang administrasyon, kayong lahat, lalo na ikaw, Larry Gadon, may kalalagyan kayo, panigurado. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Wala, hindi nyo kami maluloko. Hindi yan ang game plan. Makikipagbalagbagan kami diyan sa impeachment na yan. Dito natin hindi naman ho yan na kumbaga talagang hustisya ang pinananawagan ng mga nag-file ng impeachment na yan. Talaga hong politika, yung para mawasak itong si VP Sara. Yarin lamang winasak nyo na siya, sa tingin nyo ho ba aatras pa yan? Sa kahit anong laban na ibabato sa kanya dyan sa impeachment na yan. Sa loob ng 6 na taon, binanatan ho ng walang humpay itong si VP. Sa tingin niyo ho ba pagka nag-resign siya, titigil na yung pambabanat sa kanya? Titigil na yung impeachment na yan, yung confidential fund. Di ho titigil yan. Mas wala ho siyang kapangyarihan na sagutin yung mga birada sa kanya pagka nagbitaw siya. Ito talaga sinarga doon. Minsan di ho natin maintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang mga naiisip, no? Yan ho siguro ang mga nagiging resulta pagka nadidisbar kayo. Di ba? Ngayon pang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Nakakuha ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Tapos gusto nyo mag-resign siya? Sa kabila ng mga achievement niya na yun, nung 2022 presidential and vice presidential election, walang humpay-hong pagbira ng administrasyon sa kanya. Paano ho makakasigurado ito si VP Sara na kung magbitiw siya, hindi ho niya mararanasan yung mga pambabalagbag sa kanya na yan. Lalo lang hong magtitindi. Lalo lang ho siyang hindi hihintuan hanggang 2028. Kasi tinik ho yan sa lalamunan nila habang nararamdaman nila yung presensya ni VP na anumang oras mula ngayon pagkadating ng kampanya, pwedeng mag-file yan ng COC. Hindi ho yan titigilan hanggat hindi ho siya tuluyang nasisiraan. Yan ho kasing issue ng confidential fund. Wala ho yan. Kumaga sa paputok, supot ho yan. Di ho mabebenta yung sambayan ng Pilipino. Kaya komportable ho si VP, kumbaga confident ho siya na harapin niya itong issue na to. Alam ho niya na mapagtatagumpayan ho niya itong issue na to. Every time ho binubuksan nila yan, ilabas lang ho natin yung kulang-kulang na BICAM report, 150 million kada pumirma dyan sa impeachment na yan. Tapos na ho yung argumento na yan Hindi ho ba kayo nahihiya, kayo mga congressman at senador? Hinahabol yung 125 million. Pero yung ginastos para matanggal si VP Sara, billion-billion na hong ginagasta na pambayad sa mga congressman na bumibira dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi ho ba kayo nahihiya doon? Oh my goodness. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Wow. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi. Kung walang boto ang Duterte, bakit hindi, kung walang boto ang Duterte at may boto ang mga bangag, bakit hindi pinapalakpakan, hindi pinagkakaguluhan yung amo mong bangag, saan man siya magpunta ang bahagi ng ating bansa? Davao del Norte, magpunta ng Iloilo. Bakit
Pinipilit yung crowd na pumalakpak pagka dumarating siya. Kung walang boto mga Duterte, partida si Tatay Diggs ha, kahit saan ho siya magpunta ng mall, magpunta dito, magpunta dyan, nakapila hong nagpapapicture sa kanya. Kahit doon pa lang eh. Makikita na ho natin na talagang iba ho ang karisma nitong mga Duterte. No? Talagang mahal ho sila ng sambayan ng Pilipino. At lalo na pagka panahon ng kampanya, nako, nagbabalikan ho yung mga, kumbaga, nagawa, accomplishment ni Tatay Digong. Kaya iba ho yan, ika nga. Kung ngayong mga panahon na to, hindi pa election season, dun sa presidente, senatorial tayo ngayon eh. O, ngayon pa nga lang senatorial tayo, pero ibinabalik yung mga nagawa ng nagdaang administrasyon. At maraming nakukumbinsi sa ating mga kababayan na malaki ho ang kaibahan ng estado ng ating pamumuhay nung panahon ni Tatay Digong kung ikukumpara sa estado ng pamumuhay natin dito kay Marcos. Enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala. Anak ng tokwa, di pa ba tapos yan? Yung mga kasinungalingan na yan, pinapaulit-ulit ho nitong si Lariga doon para magtunog totoo. Dinala ng Ilocanja. Bakit nagmamanik luhod itong si Amy Marcos nagpunta ng Davao City para maging VP nitong si Marcos Jr., itong si Vice President Sara Duterte? Gayong mananalo naman pala siya. Ayaw nga tumakbo ni VP eh. Kayo na lang, inyo na yan. Huwag nyo akong isali dyan. Dito na lang ako sa Davao. Nabudol siya nitong si Amy Marcos. Diba? Tigilan nyo na ho yung pambubudol nyo na yan. Ngayon, binubudol nyo na naman kami. Sinasabi nyo walang boto yung mga Duterte. Asa pa kayo? O bakit siya ini-impeach kung wala siyang boto, 'di ba? Kasi pagka na-impeach siya, perpetually disqualify siya na humawak ng anumang government post. O bakit siya ini-impeach? Bakit hindi siya ombudsman? Bakit hindi siya sa korte o kasuhan sa Sandigang Bayan o kung saang korte man yan na pwede siyang parusahan, makulong, 'di ba? Bakit hindi doon? Bakit impeachment? Wala naman penalty yan. Matatanggal ka lang sa pwesto at perpetually disqualify ka. Yun lang ho. Maliban doon, wala na. Hindi ka makukulong. Di ba? Kung meron man, at sigurado tayo, walang ininakaw si VP Sara, hindi na papasuoli. Diyan sa impeachment na wala ho. Matanggal lang ho siya sa pwesto. Yun lang talaga. Pero pagka sa ombudsman, sa Sandigang Bayan, meron penalty yan. Kung ano man yung damage na nagawa nitong si VP Sara, kailangan isauli yan, di ba? Kaso hindi ho nila dinala doon ang issue kasi hindi tatayo sa korte. Pero sa impeachment, dahil pwedeng bayaran yung mga senator judges o senator judge dyan sa impeachment trial, doon tayo. Yung boto, konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas o si Binay o si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya, nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba. Hindi no choice. Nakita ng mga Ilocano, nakita ng mga taga-Norte, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita nila yung Exhibit A, Davao City. Di ba? Yun lang naman ho yan eh. Yun ang nakita nila. Nakita nila na kayang mag-deliver nitong Duterte na ito na nagsasalita na kaya niyang maghatid ng pagbabago sa buong bansa. Yun ang nakita nila. Yung pagpapalibing, ano ba naman yung libing-libing na yan? Ano ang pakialam namin kay Marcos Jr.? Kahit titapon, diyan kay Marcos Jr., kahit titapon pa yan sa West Philippine Sea, wala kang pakialam dyan. No? Kahit nga kain ngayon yan, kainin ng mga asong buto niya, wala kang pakialam eh. Walang pakialam mo sambay ng Pilipino dyan sa mga Marcos na yan, sa totoo lang ha. Pasensya na ho yung mga wala na ho kaming pakialam, nawalan ho kami ng respeto, nawalan ho ng amor ang sambay ng Pilipino dyan sa pamilya na yan. Yun lang ho. Wala na ho. Kayo naman,
tinandem nyo nung nagdaang eleksyon? Binudol nyo sa bayan ng Pilipino. Lahat ng pinangako nyo, wala man kayong tinupad, di isa. 3 taon na kayo sa serbisyo. 20 pesos na bigas. Okay, kahit hindi na 30 pesos na bigas, hindi pa rin magawa. 25 pesos na bigas, hindi magawa. 6 na milyong pabahay, wala. Nasaan na? Continuity sa mga naumpisahan ni Digong, nasaan na? Kaya kahit kainin ng mga aso, yung mga kung ano man ang pwedeng kainin na aso, mga aso diyan ng mga Marcos na yan, wala ako kang pakialam. Sa totoo lang, kahit magurgur yung mga yan, wala kang pakialam. hindi ho manghihinayang ang sambayan ng Pilipino dito sa mga leader na kagaya ni Marcos Jr. Masakit masabihin, hindi ho kami nang hihinayang na mawala yung mga yan. Dahil wala ho kaming nakitang tunay na pagbabago dito sa bansa na to noong sila ang umupo. Kayo mga kababayan natin dito sa PH Update, mag-comment ho kayo dyan sa baba. At kung di pa ho kayo nakasubscribe, ano pa ho ba namang hinihintay nyo? Tuloy! Na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number 1 na may malayong agwat sa percentage ay number 1 ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara. Napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang Napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman. Nagkukwento Wow! Napakaraming kaibigan ng mga congressman. Okay, bigay na natin kay Larga doon yan. Baka umiyak pa yan eh. Huwag na natin basagan yung kanyang argumento. Okay, noong 2022, nagpa-survey na kayo. Mananalo na siya. Nagpa-survey na, mga congressman. Sino ang kanilang presidential preference? At lumabas na ang pangalan itong si Bangag. Okay. Okay, bigay na ho natin sa kanya yan. Okay, walang problema. Panalo na kung panalo. Ngayon, para doon sa mga nagsasabing panalo talaga siya nung mga panahon na yon. Ano bang pinapangako niya noon? Continuity. 20 pesos na bigas, 6 na pilyong pabahay. Independent foreign policy. Mga nakita ho yun ng ating mga kababayan nung panahon ni Tatay Digong. Paano siyang hindi mananalo? Yun ang ibinibida mo. Yun ang minamahal ng sambayan ng Pilipino. Okay, panalo ka na. Ngayon tayo mag-usap-usap. Ngayon natin pag-usapan, ang mga pinangako na yan ni Bangag. Meron ho ba siyang natupad? Para doon sa mga kababayan nating nagsasabi noon na iboboto nila yung Bangag na yan at nanalo nga, tanungin ho natin sila ulit ngayon, yung mga bumoto sa kanya. Yung sinasabi mong nag-conduct ng survey yung bawat congressman sa iba't ibang mga distrito. Tanungin ho natin sila ngayon kung anong masasabi nila sa pamumuno ng ibinoto nila. Isa lang ho ako dito sa PH Update, pero yung mga magko-comment dito sa video na to, sila ho magpapatunay na yaang mga sinasabi na yan, itong si Larga doon, medyo meron ho tayong problema. Dispalinghado ika. Sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na budol nga nangyari, Gadon. Budol nga. tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why. Kalma lang. Nervyoso ka naman, di pa naman tatakbo. Kaya pala pinapa-impeach si BP Sara. Ayan. Hanggang dito na lang muna po itong video na nakakatawa to si Larry Gadon. Hanggang dito na lang muna po itong video na to. Kung gusto niyo po pong diretso yung mapanood, subscribe lang po kayo kay PH Update. At marami po siyang mga video na para sa ating bayan. Okay po. Subaybayan niyo po yung mga susunod kong video. Mga nire-reaction na natin. Mga pinapanood natin. Ito. Hanggang dito na lang po muli ito at out.